Tara mga kabayan, labas tayo. Ipakita ko sa inyo dito yung kalaban ko sa Greenland. Ito mga kabayan yung kalaban ko dito sa Greenland. Kapag hangin, may kasamang snow, napakasakit ito. Lalo na pag tumama sa mukha mo mga kabayan ay talagang parang sinampal ka ng 10 aswang mga kabayan. So ito po, papasok na yan dito sa bahay namin. Grabe, wala pa rin akong oras dito na para palahin ito. Pagdating kasi pagod na ako mga kabayan. Pero sa weekend, titirahin ko yan. So ganito dito sa Greenland mga kabayan, no? Normal lang dito. Yung snow dito araw-araw. Ayan, yun. Nauna na dito. Kasi nag-break time tayo mag-tanghali. Ayan. Grabe ang pas ng snow dito. Kailangan natin magtrabaho dito kahit nag-snow. Kasi hindi naman hadlang yung snow na yan mga kabayan. Basta makakapasok tayo ng ligtas at safe mga kabayan. Kayang-kaya pa rin yan magtrabaho. Basta para sa pamilya. Ganito yung pinunta natin dito trabaho. O kailangan natin pagtiyagaan, kasi pag wala kang tiyaga dito, may isipan mo talagang umuwi sa Pilipinas. Kaya habang nandito pa tayo, samantalahin natin kaya ba ng katawan natin, kasi pag hindi na natin kaya, uwi na tayo ng Pilipinas mga kabayan for good. At balang araw makakapagpahinga na din tayo, no? Makarelax din tayo sa Pilipinas. Ito yung itsura ngayon ng Greenland. Snow na naman. Hindi pa nga nakuha itong tambak ng mga snow sa gilid, tinutulak lang. Meron na namang lilinisin yung mga sasakyan dito. May tagalinis kasi dito sa dadaanan talaga ng sasakyan. Ito, grabe. Oh, grabe pa rin yung tao. Makuha pa rin nilang lumabas kasi nga may mga tao dito kahit nag-snow, kailangan pa rin magtrabaho, bibili sa grocery store. Hindi mo yan sila mapigilan kahit malakas yung hangin paglalabas yan. Ayan po yung snow natin, medyo makapal-kapal at malaki-laki yung buhos. So dito kami dadaan sa baba kasi pag dito sa itaas, yung winter tire namin parang manipis na. Yan, ito yung Greenland mga kabayan. Sinasabi nilang Greenland pero puti naman. May ginagawa dito sa gilid, no? Summer pa to pero ngayon winter na. Hindi pa rin natapos at istorbo lang dito sa gilid kasi napakaliit ng daanan. Ito po, hindi na natapos. So tingnan niyo yung mga bahay. Ayan. Ito na ngayon yung itsura ng North City, Greenland mga bayan. Maraming snowstorm dito at medyo malamig-lamig. Pag tumama sa'yo itong snow sa mukha mga kabayan, para kang na-injection na ng anesthesia, namamanhid. May naglalakad pa dito, tapos ito matanda, oh. Kayang-kaya pa rin niya maglakad, oh, sa ganitong kasamang panahon. Ito isa sa mga project namin at ito hindi na sa amin yan. Ayan na building yung tinatrabahoan namin sa loob. Yan po ay nursing school. Ngayon ay wala kasing pasok sila, pwede kami magtrabaho dyan sa mga kwarto. Holiday kasi dito nga kabayan, January pa sila babalik. Tara, pasok tayo dito. Og. Yan. Yan, buhos na yung snow dito. Maya-maya mga kabayan, mga 1 oras ramdam na natin yung kapal niyan. Ito kalilinis lang nila kasi nung nakaraan ganito kakapal to dito. Ayan, pantayan dito. Pero nililinis kasi may pumapasok pa rin dito na mga tagalinis at mga iba yung teacher. May ginagawa pa sila dito. So ito yung buong paligid. Ayan. So ito yung loob dito ng eskwelahan na to. So walang estudyante. Nandito lang mga teacher. Ayan. Bali ito yung dorm nila. Ayan. Tapos ito naman yung mga classroom sa unahan. So hanggang 3rd floor ata yan. Ayan dyan. Ayan, ito yung loob dito. Ito po yung labas na tinatrabuan namin. Tingnan nyo dito yung snow. Napakakapal dito. Wala nang naglilinis dito mga kabayan. Tapos yan, oh. Pagdating ng panahon mga kabayan, pag tuloy-tuloy yung snow, aabot yan dyan sa may bintana nila. Tingnan nyo. Ayan, ganyan yung snow. Pag nag-liquid kasi mga kabayan, no, nag-warm siya, magtutubig-tubig. Tapos yan, tutulo ng tutulo. Ganyan yung itsura. Yan ang mahirap, yung matataas na bahay.
Kasi talagang mahuhulog yan minsan. Babagsak sa ulo mo, delikado. So yan. So yan, mga classroom yan dyan sa itaas. Dito naman mga kabayan, yan yung mga laboratory sa loob. Yan, laboratory yan ng mga estudyante. Tapos ito na yung tusok-tusok kanina. Yan po siya. Napakalaki yan. Pag mahulog yan sa ulo mo mga kabayan, talagang maaaring mabutas kung mataas yung building. So yan sa harap natin, yan yung po yung mga classroom dyan. Sa baba, mga dorm ng mga estudyante. Ayan, napakalakas ng snow. Grabe na yung snow ngayon sa labas mga kabayan. Oh. Grabe, ang bilis umakyat oh. Dyan lang yan kanina oh. Pero ngayon tingnan nyo. Grabe, ganito na sa Greenland. Pag nagtuloy-tuloy ito mga kabayan, isang araw wala, puno to. Ayan. Ayan, grabe yung snow dito mga kabayan oh. Hanggang dito na sa itaas. So dito hindi tayo pwedeng dumaan dito kasi yan, na-stuck na dito yung snow, bumaba na dito mismo sa bintuan na ito. So hindi to pwedeng buksan kasi pag binuksan ito mga bayan, papasok to yung snow dito. You know, napakataas ng snow. Yeah, ito po yung tinatrabaho namin dito. Kakabit kami dito ng smoke detector. Ayan, grabe yung snow. Pauwi na kami mga kabayan, no? Napakadilim dito. Yung oras natin ay alas 5 ng hapon. Alas 5 kami umuwi dito. Bali, pauwi na kami ng bahay. At pahinga na kami bukas kasi 24, 25, hindi kami papasok. Pahinga kami. Balik kami sa 26. So, nandito na kami sa labas mga kabayan. Ito pa yung itsura ng alas 5 ng hapon. Napakadilim. Ito, tapon namin itong basura na to. Nagdala kami ng basura kasi ito yung mga gamit namin sa trabaho dito. Ayun po yung taas ng nursing school. Andito may mga gamit sila na pangkuha ng snow. Pagtanggal ng snow blower. Yan, kasi dito napakakapal na ng snow doon. No? Aabot ito mga kabayan na dito sa itaas yung snow. Kapag tuloy-tuloy yung snow. Grabe yung snow dito, napakakapal. Yung dinadaanan namin mga kabayan. No? So ito lang yung nililinis nila, yung madadaanan lang. Pero pagdating ng ilang araw na naman to, puno na naman to dito. Kailangan na naman tanggalin dito. Dito sa baba, yan po yung hospital. Nag-iisang hospital dito sa Greenland. Public hospital. Kasi wala na ibang hospital dito mga kabayan. Walang private din. Ito yung basurahan dito. Grabe, napakalamig. Natapon muna namin. So pauwi na din kami mga kabayan. Isa ito sa pinakamasarap na pakiramdam, yung tapos na yung trabaho mo sa buong maghapon. Tapos uwi ka, pahinga na naman para may lakas kinabukasan trabaho. So ganito yung buhay dito sa Greenland. Trabaho 5 araw, tapos 2 araw pahinga kasi kailangan din natin magpahinga. Hindi pwede na puro ng trabaho mga kabayan, sisira yung ating katawan. Tapos ito na po yung madadaanan natin. Alas 5 na hapon, napakadilim. Ayan. So ito na po yung nursing school mga kabayan. Pag dito ka mapunta, tapos yung anak mo mag-aral, libre lang dito. Kasi yun, isa sa mga binabayaran mo na tax. Kahit malaki yung tax dito, at least nagagamit mo naman sa healthcare, education. Hindi mo na problemahin yung panggastos mo sa pagpapaaral ng anak mo. Dahil yung tax na binabayad mo ay magagamit mo pa rin. Ngayon ay pupunta muna kami dun sa may Asian store or Pinoy store. Dahil bibili kami ng bigas. Dahil dito kasi sa Greenland ay may mga Asian store din dito na nagbibinta ng bigas. Bibili din tayo ng makakain dun. Tara, samahan niyo. Ganito na naman yung itsura ng sasakyan. Kapaparking na namin, nabalutan na naman ng snow. Tanggalin muna natin kasi napakatigas ito. Mabuti dito, medyo malambot lang. Saan pag sumagal na yun? Frozen na yun. Medyo malambot lang dito sa itaas. Press pa yung snow. So yan, ngayon pupunta kami dun sa may Filipino restaurant. May nagja-jogging pa ang pambayan. Kaya mo kayo mag-jogging dito. Kompleto naman kasi sila sa gamit. Umiinit daw yung katawan nila pag nagja-jogging. Yan, huwag ka lang tumayo dyan, makipagmarites kasi masakit yung lamig pag nag-stay ka kasi dapat gagalaw-galaw ka. Yung iba dito, yan, nagja-jogging sila dito. Yan, alas 5, napakadilim. Tingnan nyo yung ilaw, ang lakas ng liwanag.
So doon pa kami pupunta sa unahan. Ayan. So biyahe pa kami siguro nasa 5 minutes. So ayan yung mga bahay dito. Ayan. So isipin nyo na kung gaano kalamig. Yung dagat malapit na yun mag yellow. Yung dito lang muna sa gilid, hindi lahat. Isa sa ginagawa kong daanan ayan po yung mahaba na tulay, nasa 267 steps yan. Akyat ko yan mga kabayan. Yun kasi yung shortcut papunta dito sa city. Tapos ito naman yung kadugtong. Sa itaas kasi yan yung city, mga kuha na lang siguro 500 meters marating mo na. Uwian ngayon kasi oras alas 5 uwian trabaho. Pero kadalasan ng tao ngayon sa shopping na lang at gumagala kasi hindi na sila nagtatrabaho, yung iba na bakasyon. So ito yung mga bato dito, hinati lang ito na mga kabayan para maging kalsada itong dinadaanan natin. Tapos yung mga building sa itaas yung nakapatong, malayo sa snowstorm yan, hindi matambakan. May nag-iisang kuwan dito, Christmas light. Hindi din matatawag na Christmas tree, no, kasi hindi naman kahoy. Ito, napakakapal ng snow dito sa bundok na to. Yan, so ganito lang yung kalsada dito. Maliit lang yung kalsada at saka yung sasakyan parang araw-araw dumadagdag, kaya sumisikip na dito. Yan, kung wala kang sasakyan, yung sasakyan mo yung bus na yan, no, mayroon namang mura na ticket yan mga kabayan pag nag-registered ka per month. Ayan. So ganito lang mga kabayan yung itsura ng Greenland yan. Puro puti, yellow, snow sa gilid natin. At yung harap natin bundok na nabalutan ng snow. At yung mga bahay dito nagliliwanag siya dahil sa mga Christmas light. Dahil dito nagsisilver din sila ng Pasko at New Year. Ayan. So ang ganda ng street dito. So yan po yung restaurant ni Kabayan. Yan po yung Grab and Go. Bali tumawag na tayo dyan para ma-ready na yung order natin. Siguan Makmak driver na din siya dito. Driver na pala siya sa Arctic Import, si Kabayan. Yan, ito po yung Grab and Go mga kabayan. Yung may-ari nito, magkasawang Pilipino. Dalawa yung branch nila. Yan. Ito po yung restaurant dito ni Kabayan, Grab and Go. So pasok po tayo dito. Tingnan natin dito kung ano yung mga niluluto nila kasi nag-order na kami. Yan, so unahan natin airport yan. Ayan, ito po yung loob ng restaurant ni Kabayan dito. Meron silang mga menu dyan, family box, mayroong Korean, Chinese, may burger, Filipino, Indian menu. Ayan, mga Pilipino din yung nagbabantay dito. Tapos may mini grocery sila dito. Ayan, pwede ka mag-grocery ng Asian food. Tapos pwede ka din dito mag-dine in. Ito yung mga binibinta nila dito. Meron silang frozen ng palaya, bulinaw, dilis, luya, mais. Tapos may mga bangus din dito. Ayan. So pauwi na kami mga kabayan, no? Bale nag-order lang kami. Inantay namin na maluto. So nandito na sa loob yung aming pagkain. Ito, naka-plastic na po siya. Bale take out lang kami. Ito nakakainin sa bahay. Ito yung area dito ni Kabayan. Yung lahat ng mga tao dyan dito pumupunta sa kanya. Dito sa harap, ilikod, dito sa gilid. Kasi wala na po ditong tindahan at wala pong restaurant dito. Medyo may kalayuan to sa city. Nasa siguro kung mag-drive ka 7 minutes mga kabayan or 5 minutes ng biyahe. Parang ito yung nasa gitna. Ayan, wala ding restaurant dyan. Doon pa sa unahan. Kaya swerte dito yung pwesto ni Kabayan. Dahil yung mga tao hindi napupunta ng city kung mayroon silang bibilhin ng mga pagkain. Ito na yung itsura ng alas 5:30 ng hapon. Pero ayan, oh, para siyang alas 7 ng gabi. Ayan. Ayan, ganito naman sa kaliwanag kapag night
cellphone para medyo mas makita natin yung snow at yung ganda ng dinadaanan natin. Ayan, naglalakad pa si nanay, yung may dala siyang aso. Ayan lang yung libangan nila dito. At yung aso na hindi giniginaw at walang jacket. Yan, bus stop po ito. Naminto siya kasi sasakay ng pasahero at pagbababa. Napakakapal ng snow dito. So ito na yung mga bahay dito na parang Roblox mga kabayan. Tingnan nyo sa gabi oh. Napakakulay. Sa likod nila dagat na tumigas. So ganyan lang oh. Nakapatong sa may mga bato yung bahay. Paglabas mo puro snow at bangin. Hindi ka pwedeng tumagal sa labas, manigas ka. Ito lake na po ito. Tumigas na din po ito. Safe na po yung apakan nila. Pagka summer, nagiging tubig siya. Yan. So, ito na po yung itsura natin. Yan o. Grabe naman yung bato na bundok mo kaya nabalutan ng yelo. Ganyan kataas. Kung hindi nila ginawa ng kalsada dito. Ayan na yung bahay na nakapatong sa bato. Yan. So napakataas na building yan. Siguro nasa 11th floor or 12th floor yan. Yan yung mga bagong ginagawa namin ngayon, mga modern type na. Ito na yung roundabout. Pagka ganito medyo malapit-lapit na tayo. Kita sa bubble tea ba yun? Na ako'y palito na bugas. Sila bugas. So yan o, gumapang yung snow dito sa bundok. May naglalakad din o. So yung iba wala namang sasakyan dito mga bayan. Medyo may kamahalan din talaga yung sasakyan dito. At siyempre yung tax babayaran mo. Kaya yung iba hindi na bumibili ng sasakyan. Ayan. So ito na yung bato na daanan na biniyak nila. Ayan, bundok yan mga kabayan na nababato, biniyak para maging daanan lang. Tapos may mga ilaw siya sa gilid. Ayan, ginawa nila ng ilaw dito, kulay-kulay. So yan, makikita din natin yung city. Eto, kakapal na yung snow dito. Tingnan nyo yung mga bahay na parang walang katao-tao na sa loob. Yung sasakyan na stranded oh. Sa summer na yung kukunin. Pagka ganun may sira na. Kaya medyo marami-raming sasakyan dito na nakaparada sa gilid. Kasi kadalasan yan dito sa harap kasi natin mall na to dito. Ito puno din yung restaurant ni Kabayan dito. Maraming sasakyan sa labas. Ito po yung bubble tea house yan. Sa kanya din to mga kabayan. Dito tayo bibili ng bigas. Tara, kasi dun walang bigas dun sa kabila. Ayan, dito tayo bibili. Ayan po harap, yan yung pong nag-iisang mall dito sa Greenland. Ayan. So tara, pasok tayo dito. Kunin natin yung bigas at bayaran na natin. Ito po, Bubble Tea House Nook. Ayan, mag-asawang Pilipina at Pilipino may-ari nito. Ayan, ito po yung nag-iisang mall dito sa Greenland. Yan po yung Nook Center mga kabayan. So, wala na ibang pasyalan dito na mall. Yun lang po mag-iisa dito. Snow pa rin. So ayan, babalik na kami. Nakabili na ako ng bigas na dun sa likod. Kita natin mamaya kung ano yung itsura ng bigas nila dito. Ayan, ganyan yung mga bahay dito. Mga sinauna. Mga kahoy lang to. Bungalow type. Ngayon kasi ganyan na mga building. Dahil lumarami na yung tao dito. Mausok-usok yung snow mga kabayan na. Sa Pinas yung mausok sa atin alikabok. Dito naman yung kuha nila snow. Ayan o, yung alikabok dito snow. Naglalakad din o. Kayang kaya lang nila yung lamig. Basta nakasuot ka lang ng rubber dito. Tingnan nyo dito yung mga poste. May mga lights ng Christmas lights. Yan, may tumawid. Ganyan dito, paunahin mo yan. Kahit malayo pa yan, antayin mo yan. So yan ako. Yung snow sa gilid na. Hindi, may lalakad dito. Busy yung mga tao ngayon. Basta papunta ng Pasko, bagong taon. Parang araw-araw yan sila nagsha-shopping mga kabayan. Next year, balik na naman sa busy sa trabaho. Yan, mapapansin nyo, kahit masama yung panahon, lumalabas
dumaan. Dito, yan, daanan to dito. Ganyan. Lahat dito mga kabayan, mga suot, halos lahat yun, mga itim. Bihira lang po dito yung itim na mga jacket. Yan, isa din to sa shopping center. Pero maliit lang to, hanggang first floor lang. Bintahan din ng mga damit, grocery. Ayan po, nagbabalot sila ng mga gift. Ayan, dyan po yung balutan ng mga gift. Bigayan ng regalo kasi. Ayan o, napakaraming tao, no? Tapos ito yung snow, tambak. Yan yung bar dito mo ba? Inuman, restaurant. Saka ito, restaurant at bar din to. Ito na po yung kanto dito sa amin. At saka ito, hotel. Ayan, mataas to. Kami yung gumawa dito. Ayan, may dumaan. Ito na po yung bigas natin. 18 kilos ito mga kabayan, Jasmine rice. Ayan, ito na po yung bigas mga kabayan na binili natin. 88 kilos itong binibili ko kasi pagka 1 kilo lang, lugi. Ito halos kalahati yung masave mo. Jasmine rice ito. Yung boss ko kasi mga kabayan, nagtanong siya kung ano daw yung kinakain ko. Kasi nagtataka siya sa amin yung kasama ko. Bakit kayo mga Pilipino, hindi kayo nagbe-break time? Bakit tuloy-tuloy kayo magtrabaho, hindi kayo nag-absent? Parang hindi kayo napapagod, sabi niya sa amin. Kung ano daw yung kinakain namin. Sabi ko yung kinakain namin ay rice araw-araw. Sabi niya, really? Oo. Tapos sabi ko, yes sir. We always eat rice morning, lunch time, and then dinner. Sometimes ginagawa pa namin itong pang merienda, sabi ko sa kanya, minsan snacks. Kaya yung nalaman niya mga kabayan na sinabi ko rice yung kinakain namin, kaya ganun kami kalakas, parang hindi kami nakapagod. Kaya sabi niya pupunta din daw siya. Kaya nung nakita ko mga kabayan, umalis agad siya. Tapos sinundan ko siya, nakita ko siya, may dala na siyang rice na 18 kilos, ganito din kalaki. So yun mga kabayan, no? Tayo mga Pilipino talaga eh, kahit saan tayo mapunta, hanap tayo ng rice. So dito na ako sa bahay mga kabayan. Grabe, nag-snow na naman. So ganyan, pag alis ko kanina yung panahon, tapos ngayon pagbalik ko ganito pa rin. So umalis ako kanina ng madilim, umuwi din ako ng madilim. Sasarado natin to, baka kasi gagapang yung snow dito. Ayan. Hello. Ito na po yung binili natin na jasmine rice na bigas. Ito po yung Royal Tiger Jasmine Rice. So 18 kilos ito. Wala nang laman. 0-0. Ala, Maya. Bugas. Lagyan natin ito mga kabayan. Lagyan naman natin. Excuse me Maya. Bugas! Ano? Bugas! Bugas ka dyan. Okay na. Okay na.